Dear IFM, hello mga idol. Tawagin nyo na lang ako sa pangalang Elias. Marami na ako napakinggan na kwento sa program ninyo. Kaya na-inspire ako magpadala din ng sarili kong kwento sa inyo. 3 taon na kaming kasal ng asawa kong si Luna. Kahit na wala pa kaming anak, masasabi ko namang masaya kami. May mga magandang trabaho at hindi hirap sa buhay. Nagagawa pa rin namin ang mga gusto namin. Pero syempre, hindi maiiwasan na parang may kulang sa pagsasama naming mag-asawa. Happy 5th anniversary, Han. Happy anniversary din, Han. Cheers! Cheers! Ang sarap naman itong wine. Lasang pang mayaman ah. Namnamin na natin dahil minsan lang naman to. Hindi naman kasi natin kailangan kumain sa ganito. Alam mo, sana nagluto na lang tayo sa bahay eh. Mas nakatipid pa tayo. Minsan lang naman to. Ayos lang naman kung paminsan-minsan. Gumastos tayo ng ganito. Saka, anniversary naman natin. Oo nga pala. May regalo ako sa'yo. Ay nako, dinala mo na nga ako sa ganitong restaurant tapos may regalo ka pa. Siyempre. Ano bang sabi nila? Happy wife, happy life. So ito. Wow! Malaki ang paper bag ah. Mukhang malaki din ang laman ah. Ano kaya to? Uy! Ito yung bag na binabalik-balikan ko sa mall ah. Uy, Han, ang mahal nito. Paano? Seryoso ka? Ito talaga yung regalo mo sa akin? Ayaw mo ba? Pwede ko namang iba. Uy, hindi ah. Ito naman, di naman mabiro. Wala nang bawian. Thank you, Han ah. Mwah. You're welcome. Ay, ano ba yan? Nakokonsensya naman ako. Wala man lang akong anniversary gift sa'yo. Ano ka ba? Ayos lang. Wala naman akong hinahanap eh. Alam kong busy ka sa trabaho. Saka, masaya na ako na nagustuhan mo yung regalo ko. Nako, sobra. Bukas na bukas din, ito agad ang gagamitin ko pagpasok ko sa office. Ipagyayabang ko to sa mga office mate ko. Sasabihin kong bigay ng asawa ko to. Han, maiba tayo ha. May tanong ako sa'yo. Ano yun? Masaya ka pa rin ba sa akin? Oo naman. Bakit mo naman natanong? Baka kasi hindi ka na masaya. At least, alam ko diba? Para kung hindi na, at least magagawan ko rin ng paraan. Ay, kahit ano pang mangyari, walang magbabago. Ikaw, masaya ka pa rin ba sa akin? Oo naman. Sobra. Kahit na wala pa rin tayong anak? Kahit na. At isa pa, hindi tayo nagpakasal para magkaroon ng anak. Nagpakasal tayo dahil mahal natin ang isa't isa. Kaya mahal kita. May anak man tayo o wala. Hindi ka pa rin ba nagsisisi? Ano ka ba? Siyempre hindi. Aaminin ko, nalulungkot ako kasi ilang beses na nating sinubukan pero wala pa rin. Pero yung sinasabi mong pagsisisi, hindi ah. At alam kong hindi mangyayari yun. Ba yan? Kumain na nga tayo bago pa tayo magdramahan dito. Sige, sige. Ginagawa ko ang lahat ng magagawa ko para mapasaya ko si Luna. Sa totoo lang, maski ako, hindi na rin alam kung ano ang nangyayari. Kung bakit kahit ilang beses na kaming sumusubok, wala pa rin nangyayari. Kinakabahan ako na baka sa akin ang problema. At kung sakaling ganon, pakiramdam ko mas lalong liliit ang tingin ko sa sarili ko. Hi, Han. Saan ka nagpunta? Pagkagising ko wala ka sa bahay. Lumabas lang ako saglit. Medyo buong araw na kasi ako hindi mapakali dito sa loob ng bahay. Bumili rin pala ako nito para sa sahig natin. Star Wax, para kintabay to the max. Ay. Oh. Han, okay ka lang ba? Alam ko ang ibig sabihin ng mukhang yan. May problema nga. Sabihin mo na ano yon. Ay, delayed ako. Delayed ka? Sandali, nag-pregnancy test ka na ba? Kaninang umaga at huwag kang magsaya dahil negative pa rin ang lumabas.
Pero 'di ba, minsan kahit negative sa PT, positive naman talaga. Sa tingin mo magpa-check up na lang kaya tayo sa OB? Malay mo naman may nabuo na pala, 'di ba? Wala yan. Gagastos pa tayo para lang malamang negative. Hayaan mo na. Better luck next time na lang. Hindi, subukan mo ulit. Bibili pa ako. 2 pregnancy test na ang ginamit ko pero parehas lang naman yung resulta eh. Kaya wag na. Subok lang tayo ng subok. Mali mo makalusot tayo sa susunod, diba? Makakabuo din tayo. Han, magpa-check up kaya tayo. Yung pa lang kasi na ganun yung mga nangyayari, hindi na ako mapakali. Hindi pa rin naman natin nagagawa yun. Baka mamaya may problema na tayong hindi natin alam. Sasabihin lang naman ng doktor na parehas tayong stress sa trabaho kaya hirap tayo makabuo. Pero mas maganda pa rin na magpa-check up tayo. Sige, ikaw ang bahala. Halika nga dito. Bakit? Yayakapin lang kita ng mahigpit. Para parehas tayong hindi maging malungkot. Alam ko nahihirapan ka rin eh. Paano kung wala kang mabuo? Di wala. Alam nga naman pilitin natin, di ba? At least, ginawa natin yung best natin para makabuo. At kung wala talaga, edi tayong dalawa na lang magkasama habang buhay. Magiging masaya kaya tayo? Oo naman. Sisiguraduhin ko yan. Magiging masaya tayo. Kung mag-ampon kaya tayo, pero gusto ko yung baby pa lang para mas feel natin. Sige, walang problema. Basta susubukan muna natin ulit, ha? Pag wala pa rin, bahala na kung may dumating man o wala. Mag-enjoy na lang muna tayo sa buhay na magkasama tayo. Sumubok kami uli. Pero wala pa rin. Hanggang sa nagdesisyon kami ni Luna na bahala na lang. Baka kasi kapag hindi namin hinintay, saka siya darating. Dahil ang importante naman, masaya kaming mag-asawa. Nakakapagod. Sakit ng likod ko. Uy, Elias. Punta ka mamaya sa binyag ng anak ni Marie? Ha? Yun ba yun? Oo, ngayon yun. Nakalimutan mo na naman, no? Oo eh. Sige, magpapaalam na lang ako kay misis. Sige, isama mo na lang para mas masaya. Naku, tatanggi yun. Alam mo naman yun, mahiyain yun eh. Saka mas gusto niya nasa bahay lang kaysa sa nakikihalubilo sa ibang tao. Lalo na sa mga ganon, yung mga party-party sa kabinyag. Gets. Wala pa rin ba? Wala pa rin eh. Pero sinusubukan ulit namin, baka sakaling makabuo ngayon. Nako, bilisan mo na. Kasi yung pinsan ko, hindi rin sila nagkaanak ng asawa niya. Ayun, hiwalay na sila ngayon. Ano? Hiwalay agad? Oo, hindi sila magkaanak eh. Tapos biglang naghanap ng iba tong si babae. Nagloko. Ayun, hindi ko rin naman masisi yung mga lalaki. Maganda saka sexy eh. Sayang nga naman, 'di ba? Kaya ikaw, buntisin mo na si Luna. Baka mamaya magaya kayo sa pinsan ko. Loko-loko doon ka na nga. Mahal ako ng asawa ko, hindi ako nun ipagpapalit sa iba. O baka ikaw maghanap ng iba. Asa? Ako maghanap ng iba? Parang hindi mo naman ako kilala. Ayoko ng ganyang gulo, no? Alam mo, pag malungkot ang isang tao sa relasyon, madaling nakakapitan ng temptasyon. Ngayon, kung hindi kayo magkakaanak ni Luna, sa ngayon ayos lang sa inyo. Bago pa eh, pero pag tumagal na, sa kanyo mararamdaman yung lungkot. Yung parang may kulang sa relasyon nyo. At doon papasok yung mga temptasyon na yan. Kaya mas lalo mo pang galingan para makabuo na kayo. Han, ano ginagawa mo? Alam mo na, sumusubok ulit. Sige na. Han, maaga pa ang pasok ko bukas. Hindi ako pwedeng magpuyat. Oo naman. Nagawa na natin to, di ba?
Wag mo na ngayon. Sige na. Han, ano ba? Wala nga akong gana, di ba? O edi bibigyan kita ng gana. Elias, pag sinabi kong ayoko, ayoko. May problema ba tayo? Ha? Ano namang problema yun? Ewan ko. Kaya ako nga tinatanong sa'yo, di ba? May napapansin na kasi ako sa'yo. Parang ang layo-layo mo na sa akin. Sabihin mo, may nagawa ba akong mali o dahil sa hindi tayo magkaanak? Ano ba? Ikaw talaga. Kung ano-ano naman yung mga pinag-iisip mo dyan. Nagkabaliktad yata tayong dalawa eh. Bakit mo ko tinatanggihan? Kasi nga pagod nga ako. Next time na lang, okay? Hayaan mo muna ako magpahinga dahil pagod na pagod ako sa trabaho. Halika na, matulog na tayo. Sige na nga. I love you. Matulog ka na. Akala ko noong una, magiging okay kami ni Luna kung sakaling hindi kami magkakaanak. Akala ko sapat na ang pagmamahal namin sa isa't isa. Pero habang tumatagal, parehas naming ramdam na may kulang sa pagsasama namin. At natatakot ako na baka ang pagkukulang na yon ang mismong sisira sa aming mag-asawa. Habang tumatagal, mas lalo kong nakikita ang pagbabago sa pagsasama namin ni Luna. Hindi na ganun ka-sweet. Nabawasan ang oras sa isa't isa. Parang biglang tumahimik ang lahat. At para sa akin, hindi maganda yon. Han, alis na muna ako ah. Oh, saan ka punta? Di ba sabi mo dito lang tayo sa bahay? Si Shane kasi nag-ayang mag-coffee. Hindi ko naman matanggihan yun dahil minsan lang naman mag-aya yun. Oo eh. Anong oras ka makakauwi? Before 10 p.m. Balak pa kasi namin manood ng sine pagkatapos magkape. Huwag mo na akong hintayin mag-dinner ha. Sige na, alis na ako. Bye! Sige, I love you. Okay na yung pangkusina. Ano to? Toyo, patis, mantika. Oh, kompleto na pala eh. Ay, dito naman ako sa panligo. Ano kayang maganda? Parang gusto kong sumubok ng iba. Elias? Jake? Oh, Jake! Aba, dito pa talaga tayo nagkita. Mukhang parehas tayong napag-usapan ni Mrs. Nandito ka rin sa section na to. Oo, naghahanap ako ng bagong gagamiting sabon eh. Subukan mo na tong Shield Bath Soap. May 24-hour germ protection yan. Galit sa sakit, may malasakit. Tapos recommended pa ng Philippine Nurses Association. Sige, salamat ah. Ano, kumusta na pala? Ang tagal na nating di nagkikita. Ganun pa rin. Wala namang pinagbago. Uy, kayo ni Marie, kamusta? Eto, ayos naman. Ayun, good news. Kuya na si Jacob. Uy! Talaga? Uy, congrats pare ha. Good news nga yan ha. Salamat. Nice. Kayo ni Luna, ano na? Wala pa rin eh. Anong wala pa rin? Bakit naman? Ewan ko. Nagpa-check up na ba kayo? Hindi pa. Pero nakaschedule na ako sa doktor. Hindi lang kami magtugma ng schedule ng misis ko eh. Kaya, ayun, magkahiwalay kami magpapa-check up. Sana wala namang problema. Ano ka ba? Sana nga. Parehas naman kaming stress saka pagod sa trabaho. Yun lang. Kaya nga hinahayaan ko na lang si Luna na makipagkita kay Marie ngayon. Para naman makapag-bonding yung dalawa. Kailangan niya yun eh. Teka. Paano nangyari yun? Masamang pakiramdam ngayon ni Maria. Oh, ano? Oo, masamang pakiramdam niya. Kaya nga ako lang nag-grocery ngayon eh. Baka naman nagkakamali ka lang ng narinig. Oo nga. Baka nagkamali nga lang ako. Sige. Siya, mauna na ako sa'yo. Sige. Bibili pa kasi ako ng gamot ni Marie. Sige. Nga pala, uminom naman tayo next time. Uy, sige, text mo lang ako. Sige, ingat. Kung hindi niya kasama si Marie, nasan siya?
Tawagan ko nga, sandali. Nasa may cellphone ko. Hello, Han. Bakit? Nasaan ka? Nasa coffee shop. O sino kasama mo? Si Marina, di ba sinabi ko na sa'yo? Pwede ko ba siyang makausap? Nagbanyo saglit eh. Bakit ba? Wala. Sige. Enjoy ka. Okay. I love you. Problema to. Hindi ako tanga at bulag para maintindihan ang nangyayari. Niloloko ako ng asawa ko. Kung yung iba, kinumpronta na nila. Pero ako, tumahimik lang. Parang naghihintay lang ako magsabi siya sa akin ng totoo. Dahil sa totoo lang, hindi ko alam kung kaya kong marinig mismo ang totoo. Bakit gising ka pa? Mag-aalauna na naman daling araw ah. Ba't ngayon ka lang? Overtime sa trabaho. Tapos naipit pa sa traffic. Ay, akala ko nga aabutan na ako ng araw sa daan eh. Napapadalas yata yung pag-o-overtime mo. Ang isang gabi, late ka na rin nakauwi. Ano ba talagang tinatrabaho mo dun? Ha? Anong tanong yan? Alam mo naman kung ano ang trabaho ko, di ba? Tsaka ano ba yung nangyayari sa'yo? Parang sa tono mo may nagawa akong mali ah. Meron ba? Ano to, may dapat ba akong malaman? Wala. Iniisip mo pa na may tinatago ko sa'yo? Hindi ko alam. Bakit? May ninilihim ka na nga ba sa akin? Wala. Ay, alam mo Han, pagod lang tayo. Halika na, magpahinga na tayo. Huy, nakatingin ka lang sa akin. Hindi ka ba naniniwala? Ewan ko. Magsabi ka nga ng totoo. Okay ka lang ba talaga? May gusto ka bang pag-usapan? Sabihin mo nga. Mahal mo pa rin ba ako? Elias, oo naman. Alam mo naman yun, di ba? Hindi ko alam. Alam mo, magsabi ka na lang sa akin ng totoo kung hindi mo na ako mahal. Para kung ano man yung pagkukulang ko, magagawan ko ng paraan. Dahil hindi ko magagawa yun kung hindi ka magsasabi sa akin ng totoo. Ano bang pinagsasabi mo dyan? Elias, mahal kita. Mahal mo pa ba talaga ako? O nasanay ka na lang na ako ang kasama mo? O baka naman dahil obligasyon mo yan bilang asawa ko? Hindi ko na talaga alam kung ano yung mga sinasabi mo. Wala akong maintindihan sa pinag-uusapan natin. Ano bang problema? Wala. Wala? Ano yung mga sinabi mo sa akin? Hayaan mo na yun. Elias. Magpahinga na lang tayo. Ilang beses kong binigyan ng pagkakataon si Luna na magtapat sa akin ng totoo. Dahil kilala ko ang sarili ko pagdating sa kanya. Alam ko na kung kusa lang siya magsasabi, papatawarin mo siya. Gagawin ko ang para maisalba ang pagsasama namin. Kaso, parang mismong panahon na yata ang pilit sumusubok sa pasensya at pagmamahal ko sa asawa ko. Oh, Han. Gising ka na pala. Gutom ka ba? Gusto mo magmerienda? Okay lang ako. Sige. Ipagtitimpla na lang kita ng kape. Oo nga pala Han. Okay lang ba na mag-file tayo ng leave next weekend? Bakit? Gusto ka sanang magbakasyon tayo eh. Ang tagal na rin nating hindi nagagawa yun. Feeling ko yun ang dahilan kung bakit parati tayong nagtatalo. Masyado tayong nakakulong sa bahay at trabaho. Alam mo na, para makapag-relax naman tayo. Oh, ito na yung kape mo. Saan mo pa gusto? Boracay? Vegan? Oh, Ilocos kaya? Pero parang gusto ko mag-beach eh. Kung Coron kaya? Okay ba sa'yo? Kabala. Okay ka lang ba? Masama ba pakiramdam mo? Hindi. So okay ka lang. Hmm. Para naman ako nakikipag-usap sa robot niyan eh.
Isang tanong, isang sagot. Ay, ano pa talagang problema? Pag sinabi ko ba sa'yo, magsasabi ka ng totoo? Ano ba yun? Ito, ipaliwanag mo sa akin yan. Pregnancy test, positive. Nakita mo pala yan? Surprise ko sana yun sa'yo pero... Pero hindi akin yan. Ha? Anong pinagsasabi mo dyan? Umamin ka. Hindi akin yan, di ba? Ano ka ba? Sa'yo to, ikaw ang tatay, magkakababy na tayo. Tama na, Luna! Kaya magsinungaling dahil alam ko na ang lahat. Ano ba nangyayari sa'yo? Kailan ka ba magsisinungaling? Alam mo, binigyan kita ng pagkakataon na magsabi ng totoo pero paulit-ulit ka pa rin nagsisinungaling. Kaya ngayon magsabi ka sa akin ng totoo. Please, Luna. Kailangan kong marinig ang totoo. Gusto kong marinig mula sa'yo. Dahil kahit alam ko ng totoo, ayaw makinig ng puso ko eh. Mas mahal kita. Mahal na mahal kita. Hawa mo na. Sabihin mo sa akin yung totoo. Oo na. Tama ka. May iba ako. At siya ang ama ng dinadala ko. Elias, tama. Hindi ko sa'yo lahat. Ano ba gusto mo? Ha? Sumagot! Ano ba? Patawarin mo ako. Elias, patawarin mo ako. Alam na, hindi ako perfectong asawa. Alam ko naman yun eh. Hirap ako bigyan ka ng anak. Alam ko din yun. Pero ginawa ko lahat para mapang lahat ang pagkukulang ko. Alam ko naman yun eh. Isang pagkakamali lang yun, Elias. Isang beses lang ako nagkamali. At hindi ko na yung ulitin. Please, patawarin mo na ako. Hindi ko sinasadya. Sinadya mo man o hindi, ganun pa rin yun. Ilok mo ko. Kaya pagtalik sa ibang lalaki. At ang malala, nagpabuntis ka pa, Luna. Alam mo ba yun, ha? Para mo kong pinatay na 2 beses. Ano nagagawang humingi sa akin ng kapatawaran? Dahil mahal mo ko. Dahil mag-asawa tayo. Dahil nangako tayo sa isa't isa na kahit anong mangyari, hindi tayo susuko. Naging mahina ako. Inaamin ko yun. Kaya mas kailangan kita. Kailangan ko patawarin mo ko. Mahal kita eh. Nagkamali lang ako. Elias, please. Patawarin mo ako. Huwag mo akong iiwan. Huwag mo akong iiwan. Mahawa ka sa akin. Huwag mo akong iwan. Elias, please. Nahirapan akong makapagdesisyon ng mga oras na yon. Naghahati ang pagmamahal at galit kay Luna. Pero sa bandang huli, pinili ko pa rin ang pagmamahal. Oo, alam ko ang tanga ko. Pero mahal ko ang asawa ko. At nangako ako sa harap ng Diyos na mamahalin ko siya kahit ano pa man ang mangyari. Hanggang ngayon, magkasama pa rin kami ni Luna at pinapalaki ang bata na itinuring ko ring tunay kong anak. Hanggang dito na lang ang sulat kong ito at maraming salamat sa inyo. Nagpapasalamat. Elias.